sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo pagising sa umaga. Pagising sa umaga, yes, oh God, naalala ka. Nasasabi ang puso na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. God bless your name, O God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa mga buhay. Lord, salamat sa buong isang linggo, sa iyong pag-iingat sa amin, O God. Ang iyong pagliligtas, Panginoon, ay nananatili pa rin sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salubungin namin, O Diyos, na may ngiti sa aming mga labi. Ang umagang ito, Lord, ay binigay niyo sa amin. Sapagkat ito ang araw mo, Panginoon, o pagsampahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy mo kami patawarin sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Mula sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Lord God, gawin mo kaming mabangong samyo sa harapan sa umaga ito. Linisin mo kami mula ulong at talampakan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak, Panginoon, O Lord. God, hallelujah. We can do nothing without your presence, O God. Kung hiwalay kami sa iyo, Lord, wala kami magagawa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, samahan mo kami sa gawain ito, Diyos. Patuloy ka na manguna at magmanifest sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa gawain ito, Diyos, na inatayo sa amin, Panginoon. Kaya mo, Lord, na patuloy na maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Maranasan ang iyong biyaya, ang iyong mga himala at pagpapala sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway right now in the name of Jesus. Espiritu ng katamaran, spirit of distraction, any kind of a spirit of evil right now in the name of Jesus. Walang karapatan sa gawain mo, Panginoon, O God, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Kaya salamat, O God, sa umagang ito. Patuloy mo kami dalhin sa iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Kaya purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, God.
Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Hallelujah. Magpakailanman. Sa pangalan ng Kristo Jesus, lahat ay magsabi na. Amen. Halalu'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga'y pagkagising, halalu'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking awitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking awitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Patuloy kami, Panginoon, na worship sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, O Diyos.
kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Yes, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord. We give you glory, Father God. Sa iyo ang papuri. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, namin magsalita. Amen. Okay, praise the Lord. Kaya mo sarap. Kaya mo sarap. MC natin. Wala dito yung ano ko cellphone na kay Babo Puri ng Diyos sa ito. Sabi na, pagkagising natin sa umaga, patuloy tayo rin magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay, sabi nga, hindi nagpapabaya kailanman. Diba? Huwag yan man. Kaya puri ng Panginoon, sa umagang ito, tunay nga ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong lakas. Diba? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay, ang Diyos pa rin ang gumagawa nun. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga aksidente o mga Diyos pa rin ang nagpakontrol. Kaya patuloy tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil bihira lang tayo magpasalamat eh. Diba? Kaya mga nangyayari, nakikita natin na bakit ganun. Lagi tayo nagtatanong sa Panginoon, bakit ganun. Diba? Pero kailangan din natin na naman ang mangyari. Salamat pa rin tayo sa Lord. Hallelujah. Kasi naman ang pasalamat sa Lord. Uli nagpapasalamat sa Panginoon dahil hapon ay malaking blessing yun para matugunan yung pangailangan natin para sa church. So, ibig sabihin na lalago yung ating bahay-sambahan. Marami na tayong mga lugar na pwedeng mapagdausan ng gawain na hindi tayo nangungupahan. No? Dahil yun naman talagang goal natin. Magkaroon tayong mga gawain hindi tayo nangungupahan. Salamat sa Panginoon dahil kahapon ay parang inaudio ko na ako ni Lord na kusapin ko si Chairman. Dahil talaga naman answers prayer nung sinabi ko sa Chairman, hindi tayo magkaroon ng doon sa building 15. Sabi niya, sige pas, wala namang problema yan. Ayan. Rin ng Panginoon. So magkakaroon tayo ng gawain doon sa building 15, 15, 16. Doon yung 15, 16 na yun na magkatabi ay dalawang coordinator yung ating makakausap doon at magbibigay sa atin ng lugar para mapagtatayuan ng ating gawain. Hindi natin alam kung saan yun tayo bibigyan. Pero isa yun sa mga plano namin ni Chairman na magkaroon talaga ng multipurpose na pagdadausan ng ating gawain. The same time, doon sa mga kanilang mga activities, ng mga building, mga coordinator. Yan. Kaya, puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga pagpapalang niyo. Sister. Salamat siya sa Salamat siya sa Panginoon. Ano, iningatan ka ni Lord, papunta rito. Hindi kayo napahamak. Salamat ka na Lahat ng bagay, ang dami natin pasasalamatan sa Panginoon. Mabuti man tayo o masama kay Lord, ay nandun pa rin yung pag-iingat niya sa atin. Salamat ka lang, Lord. Yan, hindi pa niya alam kung paano magpasalamat sa Panginoon, no? Yan. So, kailangan marunong tayo magpasalamat sa buhay natin. Lalo na yung ating Diyos na buhay, no? Kung may kinikilala man tayong Diyos sa mundong ito, ang Diyos dito sa mundo kasi si Satanas eh. Pero
mas kilalanin natin yung nagbigay sa atin ng buhay, di ba? Amen. Paano tayo mayroong buhay ngayon at paano tayo nakakahinga o nakakapag may tayong kapayapaan, namumuhay tayo ng maayos, binibless tayo araw-araw ng Panginoon, di ba? Dapat pagpasalamat natin sa Panginoon yan. Sa Diyos na hindi natin nakikita, Amen. di ba? Dahil ang pananampalataya yung sa Diyos na hindi nakikita, Amen. di ba? Kasi dapat mayroon tayong paniniwala na oo nga pala bakit nagkaroon ng ganito ng mga solar system, di ba? Sino may gawa niyan? Siyempre ang Diyos. Wala nang iba. Ang ating Panginoong Hesus. Kilalanin natin. Yun ang dapat nating kilalanin na sa buhay natin. Kasi karamihan ng tao ngayon wala nang Diyos. Wala na. Wala na, hindi na kinikilala. Kasi busy na Wala sa na mga pumupunta sa simbahan. Wala nang kinikilala. Bakit? Yun na yung panahon natin ngayon. Yung sabi nga, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At marami pong mangyayari. Di ba? Marami po yung magaganap ng mga kababalagan. At dahil malapit na katapusan ng mundo. Okay. Dito po sa ating babasahin, sa ating word for today, sa unang Pedro kapitulo 4, versikulo 7, ano? Sabi nga dito ni Pedro, Unang Pedro, kapitulo 7. maganda pag English version, no? King James, no? Ano? English version, King James. Ito magandang Unang balita. Pedro, Unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 7. Sabi nga dito na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Sa English, all things are the end is near. Diba? Diba? Mali-mali yung malapit na English. ang wakas ng lahat. Basahin mo nga. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Amen. Kaya't maging mapagtimpi kayo Amen. at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Amen. So bakit sinabi ni Pedro yung malapit na ang lahat ng bagay, di ba? Dapat si Jesus ito yung magsasabi dahil siya ang Diyos, di ba? Kung titingnan natin. Hindi nga pinapaalam nga eh. Oo. Di ba? So, Para siyang biglaan na hindi nasaan. bakit sinabi ni Pedro ito? Maaring si Pedro kasi siya yung pinakamalapit na disipulo sa ating Panginoon, di ba? Siya yung pinakamalapit, siya yung yung malapit doon sa kanyang paanan. Kaya malapit sa impormasyon ng ating Panginoon, di ba? Impormasyon. Kaya nung dinakip si Jesus, Panginoon, dadaan muna sila sa aking bangkay bago ka makuha. Di ba? Tama naman, di ba? Pero mali pala doon si Pedro. Kasi pinagkanulo siya eh. Nung dadamputin na si Jesus, tinapyas niya yung isang tinga ng kawal. Di ba? Tama naman Panginoon, tama ang ginagawa niya. Pero pagdating sa Panginoon, mali. Wala. Di ba? Although sa atin may mga motives tayo na tama pero mali naman sa Panginoon. Pero bakit sinaway siya ng Panginoon? Di ba? Lumayo ka sa akin, Satanas. Di ba? Merong gano'n, di ba? So, pinagaling ni Jesus ang tainga na natapyas ni Pedro. So, titingnan natin, si Pedro, siya yung pinakamalapit na disipulo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya marahil sinabi niya malapit na ang wakas ng bagay. No? Dito po, titingnan natin na kung bakit malapit na ang wakas ng bagay. Either na matatapos na yung mundong ito. Di ba? Kasi indisner lahat ng bagay, pwede matapos, malapit na. O dalawang klase yan O matapos na yung buhay mo. Saan ka pupunta? Di ba? Maaaring hindi pa matapos yung lahat ng bagay, inatapos naman buhay mo. Hanggang diyan ka na lang. Malakas ka pa.
Wala ka na sa mundo. wala ka na sa mundo, patay ka na. So, dalawang klase. Paglingkuran mo ang Diyos, na makasama mo ang Diyos, mapunta ka sa langit. O, hindi mo makasama ang Panginoon. Nakasama mo dito yung mga bisyo mo lahat. Diba? Kadalasan yun kasi, diba? Ano, makalupa ka, makasandibutan ka. Yan ang titingnan natin dito, no? Yung bagay kasi ito bagay eh. Yung tinitingnan mga bagay na malapit na maganap. Sa buhay natin, isang bagay yun na sinabi ni Lord, maiksi lang buhay natin. Diba? Ito po, makita natin, sinasabi dito ng Panginoon na dahil malapit na yung lahat ng bagay, malapit na rin tayong maiksi lang ang buhay natin, maaring mawala. Sabi niya, maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang pag-iisip upang kayo makapanalangin. Bakit sinabi dito na maging mapagtimpi? Ano ba yung nauna? Maging malinaw muna o maging mapagtimpi? Diba? Kasi ang mapagtimpi kasi sa pinaka mababaw na salin o laliman natin yung salin nito ay ito po yung mapagtimpi, yung parang pinipigilan mo yung sarili mo. self-control. May ganun ba yun? Parang magkakapatid yun, no? Mapagtimpi yung... Mapagtimpi. yung parang... Mapagpigil. Tama yun, di ba? Parang Mapagpigil, parang magkapatid sila ng yung kasing self-control. kahulugan na ng ano yan, kasing kahulugan ng mapagpigil. Mapagpigil. Self-control, nakakontrol mo yung Mapagtimpi. mapagtimpi. Parang Kasi tahimik ka maraming ng- pwede kang manalangin na hindi ka nagtitimpi. Di ba? O pwede ka manalangin nang hindi malinaw ang iyong pag-iisip. Tama? Pwede ka pumunta sa church at manalangin, meron kang galit sa iyong kapatid. At yun ay hindi counted sa Lord at magiging malabo ang iyong isipan. Di ba? Hindi malinaw. So bakit nauna ito? Self-control o mapagtimpi, mahinahon, Siyempre, mapagpigil. kasi kailangan talaga, Di ba? pag hindi ka na, alam mo una yung pag-iisip. Kasi Kaya ang nga, tao, kailangan- ora-orada yun eh. Oo, kasi biglaan ng... Dapat may kasabihan, pag-isipan muna Oo, bago ka humakbang bakbang. ng mga layunin mo. Diba? Iba kasi Gagawin mo. urada eh. Ura-urada. Kaya mapagtimpi. Hindi mo na pinag-iisip yung pala, mali siya. Mm. Nagsisisiyan niya sa bandang uli. Diba? At ito, makita natin yung napanatiling malinaw ang pag-iisip. Kadalasan, sa panahon natin ngayon, maraming wala nang malinaw ang pag-iisip eh. Diba? Mga busy na lahat. Hindi, sabi nga ng Panginoon sa Colossians chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay sa langit, hindi ang mga bagay sa lupa. So, kaya nga nawawala tayo dahil hindi tayo makapag-focus. Dapat focus tayo. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Di ba? Kaya nandun yung focus mo, mawawala ka, lalo na sa... direction pag linggo. Isang focus lang, hindi dala-dalawa. Isang focus lang. Kung aling ano mo, kaya nawawala. Sabi ni Lord, yung mga taong, sabi sa Santiago, chapter 1 verse 5 or 6, na ang taong nagdadalawang isip ay hindi nakakatanggap ng pagpapala. Yeah, Pastor? Yan, makita natin. Ito ay basic lang to na paliwanag, na ang double-minded, yung nagdadalawang isip. Hindi malinaw talagang isip, anong gusto. Alam mo naman yung puso natin, iba-iba. Bago-bago. Bago-bago yan. Sabi nga ng ano to, yung salawahan. Di ba? Kaya lang focus lang sa isa, kaya manatili para ka makapanalangin. Ito yung sinasabi nga, paano natin makukuha yung ating minimiti kung hindi mo nakukuha yung panalangin na gusto mo. Di ba? Yung tinutugon ni Lord. Kasi ang tugon ni Lord, tatlo yan. Tugon ni Lord. Bakit tatlo tugon ni Lord? Pwedeng hindi, Pwedeng oo. pwedeng oo, pwedeng magantay. Tama ba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit sinagot kang hindi? Wala talaga. Kasi mali motibo mo.
Di malinaw ang isip mo. Di ba nga? Tama ba yun? Oo, ibig sabihin. Maraming motibo mo. Sabi doon sa Santiago, chapter 4, verse 2. 3, na mali ang iyong motibo kaya hindi ninyo makuha. Ay, dininigang yung panalangin. Tapos, ang panalangin mong hindi ay tama, magantay. Magantay ka dahil pinaprocess pa yan. Pinaprocess ni Lord kasi hindi pwedeng makuha mo to. Kailangan mag-Bible study ka muna sa barangay. Gawin mo muna. Gawin mo muna. Di ba? Parang ama, kapag ka ang iyong anak ay masunurin, ay mabait, at laging tumutupad sa bibigyan siguro ng kanyang ama ng pakonsuelo. Nak, ito yung sandano. Kasi masipag ka, di ba? Ganun yun. At least may ginawa. Parang ganun, magsipag ka muna. Oo. Ah, Para makita ko yung gawa mo. oo. Pastor Alan, nagsisipag yan. Di ba? Kaya, Sipag mo tayo. sipag na sa Panginoon para may makamit ka. Ibibigyan ni Lord yung minimiti mo. Gusto mong simbahan na hindi ka mangungupa dito. Oh. Kailangan kumilos ka. Ihakbang mo ang iyong mga paa. Ibuka mo ang iyong mga labi upang magpasalamat. Diba? Pasalamat. Ganyan. Paano ka bibigyan? Hindi ka naman humihingi. Paano ka bubuksan? Hindi ka naman kumakatok. Paano pa pumahanap? Hindi ka man naghahanap. Paano ka? Kaya nga dito, pinapakita ng Panginoon na para kayo makapanalangin, gawin nyo ito. Gawin nyo ito, di ba? Gumawa ka para sa Lord. Kailangan mong gawin yung magtimpi. Gawin mong maging malinaw mo ng isip. Kasi nga, hindi mo makukuha yung binimit mo. Tinugon kaya ni Lord. Manalangin ko. Pero hindi ka tinugon ni Lord. Hindi ka na Kristiyano. Hindi ka na pinapakinggan ng Panginoon. Pinapakinggan yan. Tatlong klase yan. Pwede kang pakinggan ng Panginoon, pero hindi ka tinugon. Tama? Pwede kang dininig ng Panginoon at tinugon ka at yayakapin ka pa ng Panginoon. Ipaparana sa iyo yung presensya. Tama? Siya naalala nyo pagka may mga nag-church na umiiyak. Di ba? Agulhol, tululuwat, uhog. Niyayakap din yan. Yung praises ni Lord. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yun. Di ba? Ako naranasan ko na yun. Di ba? Parang niyayakap ako ni Lord. Kasi it is the Holy Spirit. Tama ba, Pastor? Ito yung in-emphasize ng Panginoon na tayo ay may pinapagawa para makaabot ang ating mga panalangin sa Lord. Sabi doon sa Pilipos, Colossus ba yun na 2, diba? Paabutin nyo ang iyong panalangin. Di ba? Sa ating Panginoon. Panalangin nyo yung ganito, panalangin nyo. Ipaabot nyo. Ang tanong ba, umaabot ba? Baka nasa bubungan lang yung panalangin mo. Sa ere lang. Di ba? Kasi hindi mo ginawa yung tama. Ginawa. Meron tayong pattern sa pananalangin eh. So, meron tayong pattern eh. Ano ba yung pattern natin? Yung tinatawag na acts. Tama? Una, letter E, adoration. Tama? Tapos letter C, B. ha? Letter B. Parang Acts nga, A. acts eh. Ano may acts? A. C. E, adoration. C, confession. T. T, thanksgiving. And F, tama yan? Is supplication. Pag sinabing supplication, yung supplication, ano ba yung supplication? Pagbabalik pa sa salamat ba? Di ba? Ibabalik. Oo. Una adoration, inaawitan mo si Lord, pinupuri mo si Lord, di ba? Ganyan. At confession, nagsisisi ka sa iyong kasalanan, sabi mo sa Lord, patawarin mo ko Lord, ganito. Di ba? Kunti naman yung pasalamat. Pasalamat din. Supplication, yung Pag ibabalik supplication yung ina-apply mo sa buhay mo. Di ba? Supplication. Ganun yun. Kaya may pattern tayo. Dito po ay makikita natin yung panalangin na upang kayo'y makapanalangin sa Diyos ng maayos. Di ba? Sabi doon sa 1 John chapter
Basahin nga natin. Makikita natin Makikita natin yung related sa mga mga bersikulo na ating pinag-aaralan na Diyan, ano? 1 John chapter 3. Tama? Tama. Malapit yun sa pahayag. Yan. 1 John chapter 3. Ano? Hindi ako nagkakamali. Ay dito tayo sa Intro naman po. dito makita na 20, 21 hanggang 22. Yan, makikita natin yung kung bakit. Sabi rin dito, sakali man tayo'y usigin niyon sapagkat Ang Diyos ay higit na. dito muna tayo sa 19. Meron lang ipapakita dito kung bakit tinutugon ng Lord ang ating panalangin. Diba? Dito natin makikilala tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali man tayo usigin yon sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. Alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Ito na yung versikulo na sinasabi natin. Tinatanggap natin ang anuman ating hilingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang Kanyang kalugod-lugod sa Kanya. Galing, no? Bakit natin tinatatanggap? Bakit natatanggap natin ang ating panalangin? Because He's the obedience, di ba? Yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Sinusunod natin ang gustong gawin Tama? Amen. Yung sinasabi ron, gawin natin. Yung magpatimpi kayo. Di ba? Yung mapagtimpi at upang malinaw ang ating pag-isip, upang kayo'y makapanalangin. Ito na yun Ito yung sinasabi ni Lord na tinatanggap natin ang anuman ating hilingin sa Kanya. Kung titingnan nyo yung una na panatag ang ating loob na makakalapit sa Kanya. Tama? Amen. Makakalapit tayo. Panatag. May kung doon hindi tayo inuusig ng ating budhi. Tama? Nakita natin. Kung mayroon kayong dala-dala, nanalangin ka. Tugunin ka gani, Lord? Hindi. Hindi ka tutugunin May dala-dala ka, hindi malinaw ang isip mo, hindi ka focus Paano ka tutugunin ng panalangin mo? Dahil yun ang sitwasyon. Karamihan, hindi tinutugon ni Lord. Bakit? Ayun ang nangyayari sa kanila. Tama yung ganyan. Pero tingnan natin, mali. Diba? Kala natin mabuti pero mali. So marami pong mga ganong klaseng tao. Kahit mga Kristiyano na. Hindi nila alam yung ganon pangyayari. Binibigyan na nga tayo ni Lord ng pattern Di ba? Binibigyan tayo ng pattern ni Lord kung paano tayo tumayo, paano tayo magsalita, paano tayo lumapit, paano tayo humingi sa Kanya na mayroong kababaang loob at mayroong pagsisisi. Diba? Ngayon, makita natin, pinapakita ni Lord sa atin dito, kilala po tayo ni Lord. Amen. Sabi nga doon sa ating ang minimiti natin ay yung ating makuha natin yung ating minimiti na pag tayo makapanalangin. Lahat tayo may hinihiling, di ba? Ano ba hindi lahat request natin sa buhay natin? Alam mo, i-request mo kay chairman yan, lagi. I-request mo kay mayor yan. Mayor, request ko, bigyan mo ako ng bahay, nasulungan ako. Hindi pwede. Mayor, chairman. Chairman. Sa amin ka na lang tumira, sabi chairman. Yung mga kailangan mo request. Request, sa Lord ka muna mag-request. Unahin mo muna Lord, si Lord, diba? bago sa... Magsimba ka muna. Gawin mo muna. Kaya may hinihiling ka. yun. Ganun nyo, magsimba ka muna. Lord, may Kaso hinihiling lang ako sa'yo. nakikita sa'yo. Kaso hindi ka nagsisimba Bago Hindi ka nga kaya nagpupunta sa church bago ka bigyan, Oh. sumunod ka muna. Mm-hmm.
Kasi hindi bibigay sa yung hinihiling mo kasi wala kang ginagawa eh. Wala kang ginagawa, tapos hingi ka. Kumbaga sa trabaho, hanap ka ng sahod, wala ka naman trabaho. Oo. Hindi ka man Parang nagtatrabaho. ganito, gusto mong mag-apply ng trabaho, ayaw mo naman kumilos. Oh, ayaw mo naman kumilos. Paano ka nga makakikita ng pera, ayaw mo kumilos eh. Laging, Kaya si kumbaga, Pastor, pinagbibigyan yan eh. Nakalusot kami nung kagabi. Kasi masipag siya, alam ni Lord yun eh. Deserve mo to. Kasi, Sir, para pagka binigay ko sa iyo, ito, pag mapunta ka sa naik, sa ibang lugar, pangaral mo yung salita ko. Di ba, doon ka maghayag. Di ba, doon ikalos mo. May purpose. Ibig sabihin, hindi lang motives ka, Pastor, di ba? May purpose eh. Kapakanan ni Lord. hindi ka pa kanina. Di ba? Kasi isip ng, ibang Pero kasi kung pa sarili mo lang, Oh, sabi ko, habang kami naglalakad, Pastor, pinapaisip sa akin ni Lord, ito yan eh, na maaring pwede kang mag-outreach sa ibang lugar. Sa pamagitan ng pag-aproba ng ating pinuntahan. Di ba? O kung mayroon ka dito, may 3. Building it, dito at lalawak ng teritoryo mo. Hindi nasa loob ka lang. Dati yung teritoryo mo, nasa loob ka lang ng bahay. maliit. Oo. Dapat, Ngayon, pinaano na sa'yo, nag-ano expand ka na. Mas pa na eh. Kasi, maraming gagawin ng Lord. ang tanong, no. Masipag ka ba? Ba. Humihingi ka ba? Ba. Pag masipag Nananalangin ka ba? Kumakatok ka ba? Masipag ka, itutukan Nagpapasalamat ka ba? Hindi ka nga nagpapasalamat eh. Kasi hingi Paano ka. tutugunin yan? Oo. Paano ka nakarating dito kung hindi ka marunong pasalamat kay Lord? Na iningatan Kaya hindi ka. aksidente, nandito ka. Dito ka kasi Eh, darating ang araw, may hilingin ka rin si Lord. May hilingin ka rin. Hindi sabihin nga, wala man ako hinihingi sa Panginoon. Kaya hindi ako magpapasalamat. lahat ng bagay pinapasalamatan. Sabi Sabi nga, i-exercise natin. sa Episo 5:20, lagi Kasi tayo itutugon magpasalamat ni sa Lord lahat ng bagay. Itutugon ni Lord yun 5:20. sa'yo. Sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Episo 5:20. Di ba? Sabi nga, sa lahat ng bagay, lagi tayo magpasalamat. Pasalamat. Sa pangalan lamang ng Kasi, Panginoon. Sabi nga, So, lahat ng bagay, may katapusan yan. Di ba? May katapusan lahat ng bagay. Kahit ang buhay natin may katapusan din. Pero sabi niya, lagi kayo magpapasalamat araw-araw. Mayroon man o wala. Salamatan mo, Lord, na katanggap akong ganito. Wala akong natanggap ng di ba? ganito. Ganun. Di ba? So, Pasalamat yeah, natin tayo si sa Karina naman, mag-explain. Si Di ba? Kaya sabi nga, ano man hilingin natin, sabi nga, di ba sa Mateo 7:7, humingi ka, di ba? Ika'y pagbibigyan. Pag kumatok ka, ika'y pagbubuksan. Manap ka. Maghanap ka, ika'y Ika'y makasumpong, di ba? Kaya yun ang sa atin ng Panginoon. Pero yung tatlo na yan, hindi tayo marunong ibukang bibig yung ating bibig sa Panginoon. Nakatikom parang ang sarili mo ay ang mga lahat ng hinihiling mo sinasarili mo. Hindi ka marunong pasalamat. Minsan, imbes nagpapasalamat ka, tatanungin mo, may Diyos ba? Bakit ganito ako? Ba't ako pinabayaan? Kasi hindi pinapractice ang bibig mo na humingi sa Panginoon. Di ba? Kaya i-practice natin ating bibig na, Lord, magtanong ka, ba't ako ganito? Lord, bakit ako ganyan? Wala akong pera. Parang, ang problema mo, sinasarili mo. Di ba? Inaantay ka nga ng Panginoon para ibigkas mo ang bibig mo para kung anong ikiling mo sa akin, di ba? Yan ang talaga, i-exercise po natin ang ating sarili, ang ating bibig. Nagkaroon ka ng malaking pera. Lord, hindi ka nang pasalamat. Ay, dami. Sa isip mo, bibili ako niyan, bibili ako cellphone, bibili ako ng masarap na pagkain. Di ba? Dapat, ito na niya, may purpose ka. Lord, meron ako, binigyan ako na, nakaka-cash out ako ng ganito. Unahin ko, Lord, salamat. Meron akong ganitong pera. Kasi ang pera, madali maubos, di ba? Kaya po rin ang Panginoon dahil ang Diyos pa rin ang may control sa ating buhay. So, yun na. Diba? Yun ang nagrima. Ikaw, Tilotlot. Ano ba yung nagrima sa'yo?
ano ba yung nag-antik, Pintig. tumatak sa Tumatak isip sa- mo sa- o sa pandinig mo yung sinabi ko kanina. Saan parte doon? Kunti lang. Saan parte, ano ba naintindihan mo, naunawaan mo? Meron ka siguro naintindihan, no? Pero hindi mo naunawaan. Naintindihan ko, hindi ko naunawaan naman. Ano ba yung naunawaan mo at naintindihan mo? Salamat niya, Lord. Sa binasa natin, sa sinabi ko kanina, Pagtimpi. ano ba yung naintindihan mo? Sige nga, makinig tayo. Okay. Go! Oh, wala naman masasabi, sinabi nga na naman natin. Hindi ba, salamat ka lang, mga. Tayo lang, hindi ko magsasabi. Sige. Muna, Lord, Di ko sabihin kay pastor, Kasi, padinig mo lang sa akin. bago kami nakarating ng Maynila. Tayo lang dito. Ay, Hindi ko sasabihin kay Toto. Hindi ko sabihin kay Toto. Hindi na. Ingatan, nakikinig na lang ako. Naintindihan mo nga. Ibig sabihin, nakikinig ka, wala ka naintindihan. Yung naintindihan mo ba? Nakikinig siya. Ano ba yung nakikinig? Hindi nyo pa ma-express ngayon. Damot mo naman, akin na lang. Hindi ka naman sasabihin yung kay Toto eh. Maganda. Lord, maganda yung napakinggan kong mga salita Message, mo. mga ganito. Umano sa ano ko na. Sabi mo, Oo. ganun pala, kailangan pala ko Natanggap humakbang. Ganun pala ang Kailangan ko pala Diyos humakbang, na humingi gumawa at ng kumatok, buhay. manalangin, humanap. humanap. Buti yung 7-7 yun. So yun po, at pinapaalala sa atin ng Diyos. bagamat wala pa siya sinasabi, dati niyang panahon sa kanyang next natin, hindi na pwede na hindi tikom pa rin ng kanyang mga labi, di ba? Kasi darating ang Panginoon. Kaso uwi na yan eh. Malay mo, nagrima sa kanya. Ngayon, napuspos siya ngayon ng espiritu. Sinabi niya ngayon. Alam mo, di ba? Salamat. Holy Spirit tayo ngayon. Back in po Okay. na Pastoralan naman, pastoralan. Okay. Next. Pastor, Salamat Arnold talaga. Flavio. Salamat din sa Panginoon din. Talagang, siyempre, kailangan mamayaw kang pagtimpi at maging malinaw yung presyo. At siyempre, kailangan din na yung tatawag na pagtsatsaga. Kasi kung wala kang tsaga talaga, baga sa ano, yung mga hinihingi mo, hindi man ganun kadali ibinibigay ni Lord yun. Meron ka talagang gagawin doon para mapasayo yung hinihingi mo. Katulad ng inano natin, hindi naman ganun kadali yun. Mahabang prayer yan. Katulad ng sa building 31 and 32. Kaya talagang ipinag-pray natin yan. matagal Pero, na pinag-pray yun. oo. Na ibaba yung Na ano yan. So, talagang basta magtiyaga ka lang. Biro mo, sabi sa akin chairman, sige, pas, punta ka doon sa building 1331. Hanapin mo yung mga ano doon, yung mga coordinator. Ano mo kung saan yung sinasabi ko na pinalilinis sa akin ni chairman. Tapos siya na magbabayad. Kasi tinatambakan lang ng basura. Hinanap ko yun. Hindi ginagamit pala si Lord. Hindi ginagamit. Hinanap ko talaga yun. Tapos inano ko yung mga coordinator, coordinator ng 31 at saka 13. May sinasabi si chairman sa akin na linisin daw natin at gawin natin gawain. Sabi niya, wala naman dito eh. Sabi niya dito sa building namin, wala namang bakante. Sa building 31, wala namang bakante. Sabi ko, mayroon daw bakante doon na tinatapunan lang ng basura. Baka yung dating basketbulan. Pero kasi ngayon, tinatambakan na ng basura dahil may bago ng basketbulan. Baka yun nga. Yun nga, pumunta kami, yun na nga. Yung pinalinis ko, 3 araw yun, pinalinis ko. No, at talo pa sa akin yung ano doon dahil nga ayaw nilang umalis eh. Sabi ko, ito ay pinalinis ni chairman at hindi ko malilinis to kung hindi kayo alis dyan. Kailangan umalis muna kayo para malinis. Yun. Ayun, mga coordinator, sabi ng mga coordinator, yan si chairman ang nagpadala na siya ng mga talagang gagamitin na ito ni chairman. No, para magamit natin at may kagawad GJ. Yun. So, pinalinis ko ngayon.
So, 3 araw ko nilinis yun. Ang dami. Alam mo, ilang balik na, na sidecar? 2 balik. Ang binayaran. Tawaran mo yung pastor. Tawaran mo. Tawaran. Uy, talagang tatatambakan natin yun. Kung may 10 kasalolis, kami magtatambak na kami ron. May Tapos sa mga, sintadahan mo ng paikot lang. yan, isa yan sa mga natin. Mahaba yung makikita mo yan. Bukas patas ng service, papasyalan natin. Ang haba nun, sa building 1341. Kumbaga lang talaga kasi ang goal talaga natin. Kung anong hinihingi mo, ang siyang bibigyan. Di ba hinihingi natin kay Lord na magkakaroon tayo ng bahay sambahan na hindi tayo mangungupahan. So yun na yun. Yun na yun. Tinutugon ni Lord. Kailangan, meron lang talagang gagawin. Kaya salamat sa Panginoon. Pagtitimpi lang talagang kailangan. So yun po, related pa rin yung mensahe, yung sinabi ni pastor na tutugunin ni Lord. Pero sabi nga natin, huwag tayo maging OA. Si Pastor Alan kasi dati OA ito eh. Hindi pa siya bukas yung di ba, yung pumasok lang ako at nabuksan ng kaisipan maging malawak. At sabi ko nga, matagal na tayo nagpipray. Lord, magpadala ka ng ganito. Andyan na, pinapadala na eh. Gagamit ang Lord ng tao. Para, Di ba? Gagamit siya. Pero, yun, kailangan tumalima ka lang. Sumunod ka lang. Kung anong pinag-uutos. Kaya kay chairman, ginagamit. Ginagamit para sa kanya. Oh. Ngayon, mayroon naman tayong missionary. Mayroon siya ginagamit din tao. Ginaguide. Ginaguide sila paputungo sa atin. Di ba? Di ba? Ibig sabihin, may ginagamit. May ginagamit si Lord. Alam nga naman, pupunta ka pang Koreano. Pupunta ka pa sa Korea para dalhin sila dito. So, mayroon tulay yan. May tulay. Ang Panginoon, hindi po natutulog yan. Kahit panahon, gumagawa ng paraan yun. kahit sa panahon ni yung pa yun, yung tawag nun, yung sa Germany, yung pumapatay ng tao, yun ba yun? Di ba yung Si Hitler? Hitler ba yun? Hitler, oh. Sa panahon ni Hitler, yun ang panahon na nagsara yung Biblia. Pastor, kung napag-aralan mo yung history ng Biblia, ng Bible, nung panahon ni Hitler, tama, panahon ni Hitler, pinapatay yung mga Kristiyano noon, nagsara yung Biblia, almost 400 years. Di ba? Alam, pinag-aralan mo sa Bible School yan. Almost 400 years or 500 years. Yun ang nangyari. Pero, ito yung tanong, tulog ba ang Diyos doon sa panahon na yan? Hindi natutulog yun. May ginagawa ang Diyos sa panahon yun. Kahit tahimik Hindi tulog ang Panginoon yung panahon na nagsara ang Biblia. Sa mga Bible scholar, yung kanilang analogy na, di ba, yung analogy nila, yung kanilang psychology, hindi analogy, psychology pa rin. Psychology na kumikilos ang Panginoon ng panahong yun. Kasi nung panahong yun, si Hitler ay binuksan niya yung mga kalakalan. Yan ang ginagawa ni Lord, ha? Yan nga. Nagpagawa ang Lord ng mga tulay. Inayos niya yung mga daraanan. Tama? Kasi yung panahon na yun, yung about yung mga kalakalan, hindi nakakarating yung product sa inyo. Kasi tatawin pa ng dagat. Tama? Mga bako-bako, yung mga kalsada. Pero yung panahon niya, pinag-aayos siya ni Lord. Kumikilos pala si Lord ng panahon na yun, di ba? Kumikilos yan. Tignan mo yung mga missionary nun. Di ba yung mga missionary nun? Hindi sila makahayo. Bakit? Wala pang transportasyon eh. Di ba? Yung panahon na yun, ginawa yun ni Lord. Nagkaroon transportasyon, nagkaroon ng mga kalsadang matutuwid, nagkaroon ng mga tulay, malaya nang pumasok ang Ebanghelyo. Malaya nang humayo ang mga pinili ng Diyos. Di ba, Pastor? Yun ang ginagawa ni Lord. Tsaka yung panahon yung walang pinagkaiba sa panahon ni Moises. Oh. Panahon ni Moises, ilang taon na
naalitin yung Israel. Mm. Di ba? 400 years. 400 years. Oh. Diba? Ilang taon yung 400 years. After 400 years, ginamit ng Diyos yun, no? Ano si Richard? Ginamit ng Diyos yun, no? Si Moises. Oo. Yun, pinalaya ron. Ganun din naman, nung panahon na ng ano, Ano yan? mula rin sa panahon na karating ang Israel sa lupang pangako. Doon huminto rin yung Word of God na hindi na lang usap ang Diyos sa loob ng 400 years. Grabe, di ba? 400 years. Sa loob ng 400 years. And then, nabuksan ito sa panahon sa panahon ni hindi, sa panahon na ni Juan Bautista. Ayan, di ba? Ayun yung sinasabi. Doon nabuksan niya muli na muling nangusap ang Diyos sa panahon ni Juan Bautista para matupad yung hula ni Propeta Isaiah. Sa loob ng kumbaga sa 400 years silent na pagpasok ni Joshua doon sa tinatawag na lupang pangako, doon huminto ang tinatawag na Word of God. Hindi na nangusap ang Diyos. Hindi na nangusap ng sa mga manugad, wala ng prophet, wala ng baga sa silent na hindi na nangungusap ang Diyos. Ang inaantay na lang nila yung pagdating ng Misaya. So, malinaw yung ating pinag-usapan niya. Nakapulot tayo ng nakakuha tayo ng aral sa ang galing ni Lord, no? Isang mensahe, ang lawak ng pinatunguhan. Napunta tayo sa Germany sa panahon ng 400 years, di ba? Sa panahon ni Moises. Pero is related doon sa mensahe na yan na may ginagawa ang Panginoon doon sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Praise God. Kaya sa umagang ito ay mag-pray tayo, ay magpanalangin si Pastor Alan, ipag-close, ay tayo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat sa Kanyang biyaya sa Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat sa Kanyang biyaya sa Salamat Panginoon sa gabi sa umagang ito, Diyos, sa iyong pumasalita na aming napakinggan, Panginoon. Amin na naming magtindig, Panginoon, at patuloy na manalangin na mayroong kapayapaan, O Diyos. Sabagat kami ay naniniwala, Panginoon, ang aming mga pananalangin sa iyo ay dinirinig mo ulit. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa
God, sa umagang ito, Panginoon, na sa araw ng aming pagsamba, O Diyos, Ikaw, God, ang patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon, na aming mga kapatiran, Panginoon, na hindi pa namin na-invite, hindi pa namin napaloob, Panginoon, kahapon, O Diyos, dahil sa kami ay busy. Dalangin namin na patuloy po silang dumalo, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan na itinalaga mo sa lugar Yes, ng Lord. Bidingit, Panginoon, upang sama-sama ka namin purihin at sambahin sa lugar po ninyo, O Diyos. Kaya Lord, salamat sa mga taong pinili mo para maging kasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Maging ang iyong mga salita na aming na mapapakinggan, Panginoon, sa araw na yun, O Diyos, ay dalangin namin, Panginoon, ang iyong mensahero ay patuloy niyo pong gamitin at patuloy bigyan ng kalaman at karunungan, Panginoon, upang mapagpala ang batya sa aming nakikinig sa Kanya, Panginoon. Sapagkat ang may sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa iyong mga salita rin, Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito, O Diyos, na binigyan mo kami ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, upang patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, habang kami ay narito sa mundo ito, O Diyos. Sapagkat naniniwala kami, Ama, na darating ang araw na alis kami sa mundo ito, O Diyos, na lahat ng aming tinatangkilik ay hindi po yan aming mapapakinabangan, Panginoon, kundi alis kami sa lugar na ito na wala kami makukuha, Panginoon, at madadala, Panginoon. Kaya salamat, Ama. Yes. Palain niyo kami habang kami narito kami sa mundo, O Diyos. Gabayan niyo kami, pangunahan niyo kami, lalo na, Panginoon, sa inyong ministeryo, sa iyong gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin, o mas marami pa kaming masib ng mga kaluluwa, Panginoon. Kaya purihin ka sa Espiritu, O Diyos, tinatas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na natin magsabi ng Amen. Amen. Okay, God bless you. Maraming salamat sa mga ito. Naka-video tayo ah. Naka-live tayo ah. Kanina naka-live tayo.